The views and opinions expressed by the hosts and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Narito na si Tony Abile, ang kakampi ng masa, isang serbisyo publiko at komentaryo, ang tumatalakay ng mga isyu na walang kinikilingan at walang kinatatakutang maglahad ng mga katiwalian. Bigwas ang kakampi mo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa DWGO. Good morning, good morning. Yan po mga kaibigan, magandang umaga po. Live po tayo mapapanood ngayon sa TV22 sa Subic Broadcasting Corporation. Tommy Abili po makakapiling ninyo sa ilang oras ay inyo po makakasama ang programang Bigwas. Good morning sa lahat ng mga nanonood sa live stream. Sa Bigwas live stream kung saan ay nakatala kahapon ay kahit replay yung kahapon talagang mayroon pa rin nanonood. 650 na mga nanonood sa live streams mula sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa. Good morning po sa mga taga Cavite. Ganon din sa mga taga Paranaque na nanonood lagi ng live stream. Ganon din po dyan sa Batangas. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ganon din sa mga taga Quezon City. At ganon sa mga buong Metro Manila na mga kaibigan natin sumusubaybay. Ay pati na rin kay sa isang batikang komentarista dyan, si Rex Kayanong. Ayan. Ay lagi talagang nakasubaybayan sa programang Bigwas. At minsan ang mga tinatalakay ng Bigwas ay tinatalakay rin niya sa kanyang programa. Good morning sa iyo, Rex. At ganun naman sa mga taga Rizal, sa lalawigan ng Rizal. Good morning dyan sa Montalban, Rizal, San Mateo, hanggang Marikina at dyan naman hanggang Laguna. Good morning sa inyong lahat dyan. At ganun din po mga kaibigan dyan sa Palawan. Marami pong nanonood sa atin dyan ngayon. Dahil tilay ako naman ay kanilang walang pagkakaiba sa sitwasyon dito. Nantakin mo yung mayor nila siyempre nang babastos. Siyempre nakakaaway ko na naman yung kanilang mga supporters. Yon, mga supporters nila dyan na kung saan hindi dapat makikita sa isang alkalde ang ganong sistema na masamang pang-uugali lalo na't nakaharap sa kamera. Yan kaya pinuna natin. Kaya ngayon nagtitrending naman tayo dyan sa matindi nating wag kayong magalit sa akin. Pinupuna lang natin. Kaibigan ko rin yan. Si dating Vice Mayor Byron nga na ngayon ay accidental din na nananalo bilang mayor. Wag din kayong magiging balat sibuyas. Yan kung baga onion skin ba, sabi huwag na kayong manghihinakit sa akin. Pinupuna lamang po natin mga kaibigan. At good morning din sa mga taga Davao kay LP Veronilla. Good morning sa iyo bro. At ganon din sa mga taga Cebu. Sa iba't ibang bansa naman, good morning sa inyong lahat dyan, lalo na po dyan sa gitnang silangan. At dyan naman sa US, si Eileen Dolina. Hindi naman Dolina dati ginagamit ito Bilyonis. Kaya ngayon ay nandyan. Alam ko madaling araw pa sa inyo dyan. At talagang gusto mong subaybayan. Good morning sa iyo, Eileen. At ay kasamahan ko yan dati sa DCME na ngayon ay nasa ibang bansa na. At sumusubaybay sa ating programa. Kaya mo pag pumunta ko dyan kuha tayo ng programa dyan. Yung programang Pinoy. At ganon din po mga kaibigan sa ating mga kababayan sa buong Cebu. Good morning, partikular na sa Balanban. Good morning sa inyong lahat dyan. Magandang umaga sa buong Metro Manila, Quezon City, Valenzuela, Bulacan, hanggang Pampanga, Tarlac. Good morning ba ganon din sa Bataan,
Magandang umaga sa inyong lahat sa mga taga-Bataan. Ayan na medyo nag-replay tayo kahapon dahil inaayos na po namin ang pang-connection po para sa mga cable network. Para mapapanood po ninyo ang Bigwas kahit na kung kayo ay nakakable. Kapag nakakable kayo, ay mapapanood po ninyo yan. Good morning din po mga kaibigan sa ating mga kababayan diyan sa Bataan, lalo na dito sa Olongapo. Sa mga taga-Barangay Bangal, Barangay Tipo, Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan, at ganoon din sa Bangal, at lalong-lalo na dito sa mga barangay sa Olongapo City. New Cabalan, ganoon din diyan sa Sitio Pinagpala, at ganoon din sa Sitio Iram. Mga kaibigan, good morning sa mga taga New Cabalan. Binabati ko kayo lahat dyan. Purok 5, 4, 3 hanggang 2 at ganon din sa Purok 7. Good morning sa inyong lahat. Ganon din dyan sa mga taga Purok 1. Yan sa Estadyan family, good morning. At good morning din sa lahat ng mga taga Old Cabalan. Lalo na po dyan sa Los Santos, Gadingan, Digosman, Alba. Good morning sa inyong lahat dyan. Yung mga hindi ko nabanggit, binabati ko na ang buong mga taga Old Cabalan. Ganon din dito sa mga taga Santa Rita. Good morning din sa mga taga Santa Rita. Ganon din sa mga taga Gordon Heights, yung Calamba family. At ganon din sa mga taga Mabayuhan. Magandang umaga sa inyo, Latigar family. Ayan na. At Gabiula family, good morning sa inyong lahat. Ganon din dito sa atin sa proper. Dito naman sa kay Kapitan Capistrano, Barangay West Bahak-Bahak, magandang umaga. Ganon din sa East Bahak-Bahak kay Kapitana Hablan, good morning sa inyong lahat dyan. Dyan sa Katipunan Street kay Nanay Floring, sa pamilyang Mayor. Good morning sa inyong lahat. At ganon din kay Trinidad, kay Magdalena Trinidad, good morning. Sa Barangay Kalalaki at Kababae Asinan at Pag-asa, good morning sa inyong lahat dyan. Ganon din dito sa Wistapinak, Istapinak at Banikain. Yan, sa ating kaibigan na matalik dyan na si Wilfredo Magpayo. Magpayo family, good morning. At ganun din sa ating mga kaibigan dito naman sa New Ilalim at Kalaklan. Hanggang Barito, good morning. At ganun din sa bayan ng Subic, Castillejos, San Marcelino. Ito sa Castillejos, napakarami daw langaw ngayon dyan. Ay nako, kaya harvesting na ng mga manok. Kaya kay Dr. Munoz, pakiasikaso mo yung pultrihan mo. Dahil sangkatutak na naman ang mga langaw na nandyan ngayon. Ilang barangay ang apektado yan? 3 barangay ang apektado ng napakaraming langaw dyan sa Castillejos, Zambales. Ganon din sa San Marcelino, apektado ang barangay San Rafael. Mga kaibigan, good morning din sa mga taga San Antonio, San Narciso, San Felipe, hanggang dyan po sa Kabanggan at Butulan. Doon sa mga malalayo, good morning sa inyong panunood ng ating live stream, mga kaibigan. Good morning sa inyong lahat. At tayo naman po ay magpapatuloy na sa mga Ilocano na imbag na bigat na kayo amin na po. At maganda yaloy ko yung mukaganawaan sa ating mga taga-Sambales. Mayapabaki kayungan sa mga kapangpangan at mayumbuntag sa mga naminaw na nanaong mga Bisaya at maupaynaga sa mga Waray. At gano'n naman at salamalaikum naman sa mga kapatid nating mga Muslim. At namayad nga timprano naman sa mga kuyunain. Mayong aga sa inyong tanan sa mga Ilunggot, Ilongga. Ako po'y si Tommy Abili, makakasama na ninyo. Higit sa 1 oras po ay makakasama na po ninyo ang programang Bigwas. At ngayon, tayo naman ay agad na magbabasa ng inyong mga text. Ito naman galing sa 0920. Magandang umaga po. Isa po ako. Idol nyo, Bagwis, hindi Bigwas, Bagwis ang ginilagay. Bigwas naman po. Taga San Narciso po ako. Meron lang po akong sasabihin tungkol sa Barangay Libertad. Kasi po, paghapon na, abay, hindi na nagbubukas ang barangay hall namin dito.
Oh, kita nyo na. Diyan sa San Narciso, Zambales, isang barangay, yung Barangay Libertad. Inireklamo na po kayo rito sa amin. Ay bakit daw hindi kayo nagbubukas diyan sa inyong barangay paghapon? Anong ibig po bang sabihin nito? Kayo po may trabaho ba lahat? Walang barangay tanod, walang barangay personnel, kaya kayo nagsasarado o tutulog-tulog na lamang po kayo sa kangkungan? Barangay Libertad, San Narciso, Zambales. Kayo na po pinanawagan ng inyong mga kababayan dyan. Bakit daw ay hindi kayo nagbubukas ng inyong barangay? Parating po kagad yan sa pamunuan o sa local government ng San Narciso para maaralan yung barangay na yan. Ito naman, isa pa rito, Bigwas, tanong ko lang po, bakit walang 7-Eleven dito sa amin sa San Narciso? Parang napag-iwanan na po kami rito ng panahon. Sana po mapatayuan na rin nila. Hayaan nyo po at paparating natin sa management ng 7-Eleven. Kahit na lang naman 7-Eleven 7-Eleven na lamang hinihiling ng mga taga San Narciso, Zambales. Hindi na Jollibee hinahanap, 7-Eleven na lang. Kita mo ang gustong talagang ang babaw lang ng kanilang kaligayahan. 7-Eleven lang ang gusto nilang makarating doon. Hindi pa nakarating. Hayaan mo at pupunta tayo dyan, makipag-usap tayo, humiling ng taga San Narciso, lagyan daw ninyo ng 7-Eleven doon. Napag-iwanan na raw sila ng ibang bayan. Yun. Sabi naman dito sa isa, ito naman po rito. At ito naman, dito naman po sa ating dito naman po sa isa pang number ngayon, 0936. Ay wala naman itong laman. Anong 0933? Wala pong laman yung inyong yung inyong text ay tatlong mensahe, walang laman. Atin po yung burahin agad. Okay, ito naman po. Mula naman po sa 0918. Ayan kumusta po? Ay kumusta? Okay lang. Ay kumusta lang pala. Ito naman, mula naman po sa 0907. Good Gideon Bigwas, taga-subaybay po ninyo kami. Tuwang-tuwa po kami sa mga komentaryo ninyo, lalo na po sa mga bulok na politiko. Paki-greet na lang din po kami rito. Si Jill Talde. Si Jill Talde ng happy birthday. Kaming dito na itong araw na ito. Yan si Jill Talde ata to El Talde, happy birthday, araw na ito. Ayan good morning sa inyo. Saan ka magpapakain Okay, ito naman. Sir Bigwas, batikos lang po ng boss ko. Ay tinanggal na po ako sa trabaho ko. Hindi po siya nagbigay ng bayad sa akin. Ay 7 taon na po ako sa kanila. Paano po dapat kong gawin? Sir Bigwas, pakitulungan mo naman po ako. Tinanggal na po ako talaga. Oo nga, tinanggal ka na talaga. Kasi kaya nga tag-text ka. Pumunta ka rito sa akin Ang may-ari ng 0930. Yan 735. Pumunta ka rito sa akin. Pumunta ka, mag-usap tayo para maturuan ko kayo at makuha mo yung dapat mong makuha mong dapat na pera dyan sa inyong company Pumunta ka rito, wag mong pabayaan yan. Baka magtagal ng gusto, lalamig yung laban mo. Pumunta ka na lang dito makipagkita ka na lang, magkipag-appointment ka na lamang sa ating mga dyan sa ating guard. At yan po ay atin pong kagad na tugunan yan. Pumunta na lamang po kayo dito sa mga yung nagreklamo na tinanggal na siya sa kanyang trabaho sa loob ng ilang taon ng kanyang bakit ka tatawag tapos hindi ka naman binaba mo naman. Okay po mga kaibigan.
Okay, kung gusto niyo mag-report kayo, tumawag. Wala po akong load ngayon kasi kinain ng Smart. Itong Smart kasi, magnanakaw to kaya hindi ako nagpapaload. Okay, dito naman sa 0910. Ganang umaga po. Si J. Worley ito, sigurado. Bigwas, tumata. Tama po ba ang trabaho ng Bunit Gang nang naghuhuli po dito sa Kalapakuan? Hindi ito si J. Worley. Yun. Sa Kalapakuan, Subic, Zambales po. Isa lang po akong concerned citizen. Kasi madalas po nilang ginagawa ito. Ito po mga kaibigan, ginawan ko na po ng paraan yan ha. At ang masasabi ko po sa inyo, mga taga-Kalapakuan, sa akin pong investigation, mayroon nung wala pa ang mga bunit dyan, ang mga adik at mga scorer na galing sa iba't ibang lugar, nag-uumpukan dyan sa inyong lugar, sa barangay Kalapakuan. Nandiyan din abutan ng droga na parang candy na lamang. Nandiyan ang napakaraming drug pusher sa inyong lugar. Sa akin pong pag-iimbestiga, totoo pong mga otorite ang nandiyan na nakabunit. Dahil siyempre, ginagawa kasi ng mga kababayan yan, lalo na yung mga adik, kapag sila'y hinuhuli ng mga pulis at nasaktan, dinidimanda nila kagad. Siguro, nakapagplano ang mga pulis na magbunit na lamang at magsuot ng bullet rope. Pero nung dumating naman dyan ang mga bunit gang, mga bunit na mga otorite, nakita naman po ninyo na wala ng mga tambay dyan, wala nang pumupunta dyan na nag-i-score. Dahil ang mukhang ang target ata nila, pagpapatayin ang lahat ng drug pusher dyan. O kaya, yan, hindi natin alam kung kaninong grupo ng pulis na yan. Kaya kayong mga drug pusher dyan, magsilayas na kayo dyan sa Kalapakuan. Kung ayaw ninyong makatikim ng mga bunit gang na yan. Wala po akong natatanggap na report doon nang magkandak ako ng investigation na may sinaktan ang mga nakabunit. Nagtatanong pa sila kung saan banda mayroon pa bang mga tambay doon sa dulo, mayroon pa bang nag-aabutan ng mga drugs. Yan ang hinahanap nila. Bagamat nakakatakot, ayon doon sa aming isa sa aming mga nakapanayam, nakakatakot daw po talaga dahil siyempre mga nakabunit po sila. Nakakatakot dahil gabi na, kahit na madaling araw, kahit talaga matindi naman. Nakakatakot daw, pero hindi po nanggagalaw sila. Ang tinatarget lamang po dyan ay ang mga drug pusher at yung mga umi-score dyan. Mga kaibigan, tanggapin naman natin kagad kung ano may itong dalang balita ni Ding Grabo. Ding, good morning! Good morning, Tom. Parang whip around lang itong gagawin natin na pagsamantala. Narito tayo, usap na natin kanina na si Kapitan Arquero dito sa San Marcelino, Zambales. Yes, dito po tayo sa San Marcelino, Zambales, Tom. At mamaya-maya konti, kakapanayamin natin siya doon sa mga natatanggap nating report na may mga tungkol sa mga langaw, Tom, langaw. Yan, yung mga langaw dyan, galing yan dyan sa Uno Farm. Dyan sa Sitio Mawao, San Pablo, Castillo, Zambales. Bagamat katabi lamang nila yan, katabi nilang barangay yan, yung barangay San Rafael. Kaya sigurado, kaya tatlong barangay ang apektado ng langaw na yan. Ito naman mga lokal na pamahalaan, tutulog-tulog sa kangkungan. Walang ginawang mabuti. Itong si Mayor Dominguez, kung ano-anong hanggang ngayon, wala pa rin ginawang aksyon. Kaya kawawa ang mga residente dyan. Dyan sa mga barangay na yan. Kapag hindi pa rin kayo inaksyonan ni Mayor Dominguez, sa susunod na eleksyon, wag na ninyong iboto yan. Absolutely, Tom. At narito nga tayo, kanina kausap nga natin si Kapitan Arquero. Nandito siya sa isang barber siya, patintahin natin ang kanyang pagpag. Tom, pansamantala, ito po naman ang inyong kasama rito sa labas ng himpilan, Ding Grabo. Balik sa iyo, Tom. Yan po mga kaibigan ang plus report. Dahil napakarami na po talagang nagreklamo
Diyan sa lugar ng Castillejos kung saan kahit araw, kahit kakain na lamang sila, kahit magsasaing sila, kailangan magkulambo. Dahil yung langaw, wala nang pakialam. Pag nagbukas ka doon sa kaldero mo, bubuksan mo yung kaldero mo, dahil haluin mo yung sinaing mo, abay, dadapo doon kahit mainit. Kaya doon sila namamatay sa ibabaw ng kanin. Kaya kailangan din nilang magkulambo. Ay grabe naman, parang sinumpang lugar yan. Kaya tama nga naman, kailangan aksyonan at dapat magkaroon na ng petition ang mga barangay official dyan. Okay, dito naman sa... Ito naman sa 09, ito po yung text message naman po galing sa 0918. Ito ha. Good morning po sir. Report ko lang po sana. Yung mga kapulisan sa kanto ng 164 sa Barito, kasi po ay bigla kang tatawagin. Tapos tataasan ka ng boses. Ganon. Tatanungin kung taga saan ka. Tapos ipapalabas yung ID mo nang wala namang dahilan. Anong ibig nilang sabihin doon? Na nakakatakutan sila? Di ko po kasi makuha yung pangalan sir mga kapulisan dyan sa Makinaya, hindi yan ang pinag-aralan. Hindi yan ang pinag-aralan sa criminology. Yung kaya kayo'y nagiging pulis para katakutan kayo ng sibilyan. Alalahanin ninyo ang pinag-aralan ninyo kung paano pagsilbihan ang mamamayan to protect the people. Hindi yung takutin mo ang mamamayan. Hindi po yan ang inyong pinag-aralan, mga kapulisan. Paalaala ko lamang sa inyo, baka nakalimutan na ninyo ang inyong pinag-aralan sa criminology. Lalo na po yung graduate ng PNPA, yung Philippine National Police Academy, na tapos dyan, alam na po ninyo kung ano ang tungkulin ninyo. Hindi yung takutin ninyo ang mga sibilyan. Kung mayroong mga suspicious, good approach lang, mga kaparikoy. Hindi ganun hindi porket naka-uniform kayo at nakabaril, ay gagamitin na lamang ninyo sa pananakot sa mga sibilyan. Hindi po yan ang inyong pinag-aralan. Palaala ko lang. Okay, dito naman sa 0946. Ito naman po ang mensahe ng 0946. Good AM po, Bigwas. Pakibigwas naman po yung mga nangyayari dito na sa lugar ng Kalapakuan. Tapos na po yan. Natalakay na po natin yan Okay, sabi niya, pakibati na lamang po ang aking ama na nagbe-birthday ngayon na si Antonio Manuel. Magbe-birthday po kasi siya. Kaya, happy birthday, Antonio Manuel. Ayan Okay, good morning naman. Dito naman sa 0939. Ito yung isang globe ito. Kasi 09, globe, smart. Bigwas, good day po. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na yung mga timbangan ng isda sa bagong palengke ay madadaya na lahat. Ganon. Kapag bago ako uuwi, bumibili pa naman ako ng isda. Sige, hayaan mo. Magpapabili ako mamaya. Tingnan natin, kapag oras madaya, kilala ko pa naman ang lahat ng mga pamunuan dyan sa public market. Dyan sa bagong palengke, ay nako, mamumroblema sila sa akin. Pero alam ko, hindi naman siguro lahat. Dahil yung mayroon akong may mga nagpapabati pa dyan Yan sa isdaan dyan sa bagong palengke. Yung face section. Ay nanonood sa atin yan. O kayo naman mga parikoy, mga marikoy, dyan may nag-text na rito na yung lahat na raw na mga timbangan dyan sa isdaan ay madadaya na. Ay text po kayo kung sino po yan. Huwag po sana, umaasa naman ako na hindi kayo kasama rito. Okay. Eto naman, sir, paki-check na lamang po ang bilyaran dito sa Johnson Street.
Walang lisensya po ito. At umaabot pa ng hating gabi ang operasyon nito. Ay barangay naman, Gising. Extension Johnson Street. Saan ito? East Bahak-Bahak kaya ito? Hindi ko alam to kung anong barangay ito, ano. Okay, dito naman tayo sa mga East Bahak-Bahak yun. Okay. Nandito na. At kung mayroon tayong mamaya na mga report na Ruby, APA mo ko ha. Ikaw public assistant ko muna. Ay, ikaw ang production assistant ko ha. Okay. Ito naman. Tayo naman po itatanggap kagad ng balita naman mula sa labas ng ating himpilan. Ito na may dala ni Mike Bertudaso. Ay nakakalat po ang ating mga reporter ngayon sa iba't ibang lugar. Sabi ko sa kanila, pag hindi kayo magre-report at hindi kayo nagkalat, wala kayong may re-report, walang sweldo. Yan, kaya ito, kahit maliit ang sweldo, gumapang, umikot kayo, kumuha kayo ng balita. Good morning sa'yo, Mike. Ano, Mike? Ayan. Yes po, ang residente ng barangay San Rafael, San Marcelino, Zambales. Dahil lamang ang nagkalat sa kanilang lugar, ayon sa mga residente, hindi nila alam kung kaling ang mga pisting langaw ay nanatili sa kanilang barangay. Ano, pisting langaw? Ay, galing yan dyan sa Uno Farm, dyan sa may Castillejos. Yes. Nakakarating na yan hanggang Hanjin Village. Yung ginagawa ng mga farm na yan. 3 farm yan dyan. Okay, go. Yes, kapag papuntahan natin ang mga lugar na yan. Sige. Ang barangay, kung anong dalang sakit nito, ay lamang kumakain ay nagkakahulambo na sila. Yan ang nagkalat natin mga balita. Ako si Mike Bertudaso, nagsulat para sa SBC News TV22 at DWTO. Ayan po mga kaibigan, na ulat galing sa San Marcelino, Zambales ha. Sila po ay nagkakahiwalay, kaya puntahan po ninyo kagad pati yung barangay San Pablo. 3 barangay po ang apektado dyan, kaya dapat naggumawa na kayo ng petition. Yan, ngayon pag hindi pa rin, kung may petition kayo hindi ginalaw, hindi inaasikaso, ay pumunta po kayo sa akin, maghain na tayo ng reklamo sa ombudsman para kasuhan yung mga lokal na pamahalaan. Kapabayaan po yan. Ay gusto nila dyan, anong mangyayari? Gusto nila mamatay yung ating mga kababayan dyan sa pamagitan ng mga bakterya. Ano? Okay, ito naman, galing naman po ito sa ating mga kababayan sa mga texter natin 0910. Okay, ito naman. Atin pong bigyan ng kanyang text message. Ito po, bigwas. Pakibigwasan naman po yung mga magpupulis pa lamang. Magpupulis pa lamang siya. Nangungutong na dito sa Santa Rita. Salamat po, bigwas. Asin yung estudyante na yan. Para may report natin kagad. I-text mo rito at ay paparating kagad natin kung saan yan. Para makatikim kagad ng disiplina. Mag-uumpisa pa lamang pagkapulis, nangungutong kagad, kaya nababahiran na yung pangalan ng mga kapulisan eh. Ano, di ba? Kaya dati, pag sinasabing pulis, pinagalang kagad. Pero ngayon, pag sinabing pulis, tago ka anak, baka kutungan na naman tayo nito. O, di ba? Lalo na yung mga negosyante. Kung dati, kapag may problema sila sa kanilang mga negosyo, tawag kagad pulis. Pero ngayon, iba na. Pag mayroong problema, hindi na lang kikibo dahil pag tumawag silang pulis, lalo silang namumroblema. Kaya, di ba? Pero hindi po lahat ha. Mayroon pa rin iilan-ilan ng mga pulis na matitino. Hindi po lahat. Kaya kung ito'y estudyante pa lamang estudyante pa lamang nag-umpisa na ring mangutong, ay ano pa kaya kung magiging totoong pulis na ito? Di ba? Kaya yan ang dapat dalhin doon sa masasapano. Di ba? Oo, mamasapano. Para doon yan madala. Ang dapat niyang tanggapin doon, bala ng mga muro Islamic. Yan, ito naman, good morning Bigwas, galing naman sa 0930. Ito, good morning Bigwas, pabati naman po yung mga Counter-Strike player dito sa Sampaloc na si Marvin Medrano, Joshua Gubahan, Kobe Carlos at bantay na si Orly. Walang apelido si Orly kasi may dugtong salamat, kaya si Orly salamat.
Sampaloc. Yan, nanonood pala kayo dyan. Good morning dyan sa mga taga Sampaloc, ha. Yan. Yan ang binabati natin ang mga Counter-Strike player dito sa Sampaloc. Yan, dyan ha, sa Sampaloc. Alam ko, Subic. Sakop ito na Subic, di ba? Kasi sa parang isla na ito, nasa harapan na ito ng Grande Island eh. Yung mga taga Grande Island dyan, nanonood din sa good morning sa inyong lahat dyan ha. Good morning sa mga taga Grande Island. Alam ko nanonood po kayo ngayon. Ito naman, galing sa 0920. Good morning po. Yung asawa ko po hindi na po kumpleto sinasahod. 7,000 na lang po dapat po sa sinasahod ng 7 araw. Dapat po 21 days po. Maibigay nyo yung kulang. Kawawa naman po yung pinaghirapan sa HR po. Salamat po. Huwag nyo po na lang banggitin ang number ko. Yun, wala naman makakaalam dyan dahil yung umpisa lang naman ang binabanggit ko. Yung asawa daw niya 7 araw na lamang ang sinasahod. Kawawa naman. Saang HR ito? HR ng Hanjin, HR ng Kupal, Kupal Kipil, o HR ng SBMA. Ayun. Okay, dito naman. Galing naman dito sa 0912. Ayun. Sabi niya, Idol Bigwas, good morning. Report ko lamang po sa inyo ang mga tulak dito sa loob ng base. Wala talagang pinipili ang mga adik dito. Dito sila tumitira sa building ng dating casino. Ay ibig sabihin dyan sa yung nagsara, anong casino yan? Legenda. Sa taas po ng Korean restaurant, tabi ng DBP. Ang pangalan po ng tulak dito ng Shabu, ganon, nagngangalang Romer. Pero hindi ko banggitin ang apelyido ha. Gawan nyo po ng aksyon ito, Idol. Marami na po nga nadadamay dito sa loob ng base. Sabihin sa loob ng SBMA mayroon na. Kasi dating casino eh. Sa itaas daw nagpapatsisyon. Yung mga kapulisan o IIO, pakibanmanan nga ninyo ito. Ay kapag oras na nakita nyo mga bangag na at natsambahan ninyo na sila doon, alam nyo ng trabaho ninyo. Hindi na kailangan buhayin pa yung mga ganong klaseng tao. Okay, eto naman 0939 Olongapo. Galing ito sa Olongapo. Mga kaibigan ha, lalo na sa mga taga-ibang bansa o ibang lugar, pwede po kayo mag-text pero ilagay lamang po ninyo yung tama nyong lugar ha. Kasi baka mamaya, habang nagbabasa ako rito, iniisip ko sa Olongapo pa rin. Yun na pala, sa Cavite na pala yan. O hindi kayo sa Davao o hindi kayo sa Palawan. Ay mabuti rito at nakalagay kagad sa Olongapo ito. Ito naman sa 0939. Good morning po, Sir Bigwas. Pakibigwas naman po itong sa Santa Rita. Santa Rita Marslin Street. Ang daming dumi ng aso sa daanan. Nakakabwisit na po, Mr. Bigwas. O kita mo daw. Ayun. From Tunying. Okay lang naman, nanawagan lang naman siya eh. From Tunying Ferreras. Ayan mga kaibigan. Kaya itong iba pa ninyong mga mensahe, babasahin ko pa po pagkalipas lamang po ng ilang pakalastas. Okay, tuloy na tayo mga kaibigan at magbabasa pa rin ako bago ako magpapasok ng ibang mga paksa. Babasahin ko muna itong isa sa mga kaibigan natin dyan sa Purok 4, New Cabalan, Olongapo City, Philippines. Ito naman, text ng ating kaibigan dyan. Magandang araw po sa iyo, Ka Tommy. At sa programa mong Bigwas, isa po ako sa masugid mong tagahanga. Alam ko tama yan ang ginagawa mo. Para magising naman itong mga nanungkulan, natutulog-tulog lamang sa pansitan. Kaya mabutit may programa na talagang dapat bigwasan para magising lalo na iyang mga kapulisan. Dito sa New Cabalan, tila walang ginagawang aksyon sa laganap na drogahan dito, lalo na po sa Purok.
sa mga purok, kahit sa may mga basketball court at likod ng barangay outpost. Dito po ginagawang hit-hitan o position area. At bakit kahit haping gabi na nag-i-standby dito? Mga kalalakihan di man lang sinisita ng mga purok leader, mga barangay official dito. Kailangan kumilos na sila. Baka magising na lang tayo lahat ng mga kabataan dito ay pawang mga adik na. Kita nyo na. Kayong mga pulis dyan sa New Cabalan, ano po, wag lang kayo masaktan. Alam ko naman, anak ni Kagawad Gruiso ang hippie ata ngayon dyan o deputy. Hindi ko nila lahat kayo dyan. Huwag ninyong atupagin yung pahagis-hagis ng mga dumadaang mga nangingisda, yung mga dumadaan na mga biyahero. Huwag yan ang atupagin ninyo, yung pahagis-hagis, 50, 20, 100. Huwag yan ang inyong asikasuhin. Mahiya naman kayo. Ang asikasuhin ninyo para bibilid kami sa inyo. Kaya na hindi namin tinatangkilik yung inyong mga Facebook account. Dahil puro lamang kay papugi. Isamantalang ang feedback galing sa mamamayan ay grabe, kabaho na ninyo. Sirang-sira ang inyong mga uniforme. Katulad ngayon, mayroong sumbong ngayon. Maraming nagpapatsisyon sa mga basketball court. Wala po kayong ginawang mabuti dyan. Hulihin naman ninyo. Kung araw-arawin ninyong hulihin yan, madadala yan. At least makikita namin kumikilos kayo. Hindi yung laging nakaupo lamang sa gilid ng kalsada nag-aantay ng hagis dyan. Ay pareho tayong taga dyan eh. Kabisado ko yan dyan. Pag may dumadaan naghahakot ng manok, nag-aantay ng hagis. Pag hindi nahagisan, huhulihin sa unahan. May dadaan ng mga scrapper, hagis. May dadaan ng mga bumibili ng isda, hagis. Kunyari, aapakan pa. Nakikita, nakukunan pa naman namin kay video. Hindi ko pa po ito inilabas para hindi po tayo nagkakasamaan ng loob. Mga pari ko'y, ayusin naman ninyo. Kung yan ay galing sa kanilang kalooban niyang paghahagis sa inyo, baka isang araw ang ihahagis sa inyo dyan ay shabu na. Aapakan pa rin. Gumalaw naman kayo. Kumilos naman kayo. Baka isang araw, puro drug addict na ang mga taga New Cabalan. Nakakadismaya. Ano pang silbi ng mga kapulisan kung hindi lang masasawata ang mga tiwali at mga kalukuhan at ang mga masasamang elemento sa ating bayan. Tanggalin na ang kapulisan kung wala na rin silbi. Diba? Paalaala na lamang yan. Ito naman, galing naman to sa taga Gordon Heights. Sir Tommy, pakibati naman po ang lahat ng mga fans ng Bigwas dito sa Silwan, Gordon Heights. Lalo na kay Taratitat. Good morning sa iyo, Taratitat. Yan sa Gordon Heights, yung fans daw ng Bigwas. Good morning sa inyong lahat yan. Sige, organized lang kayo. Wala pang budget si Bigwas na maibigay sa inyo. Okay. Ito naman, galing naman mula dito sa ating hotline. Sa ating mga texter naman na galing dito sa ating Bigwas hotline. Okay, ito naman. Magbasa naman tayo kaagad dito ha. Ito naman. 0939. Bigwas, ano po ba ang gamot sa bulutong? Meron tayong gamot dyan. Kaso lang, hindi kita marireplyan. Punta ka lang dyan sa pangalan nito. Ano yan, Robby? Sa pilihan ng gamot. Hindi naman dyan sa butika magtanong ka dyan, di ba? At dito sa din, pwede din sa yung mga butikang hindi masyadong maraming chichiburitsi, pakita mo lang yung bulutong mo at bibigyan ka na nila kagad ng sasabihin kagad, huwag ka lumapit, bigyan kita ng gamot, di ba? Mayroong ganun kasi yung iba naman
na may bulutong na lalapit doon, sasabihin ka agad, hanap ka muna ng resita. Ayun, ito. Ito yung gamot sa bulutong. Isoprinoabic tablet. Yan, yung gamot sa bulutong ito. Yan ha. Kita mo, may nag-text agad. Isulat mo, isoprinoabic. Hirap banggitin pag ganito eh. Ay parang iso, tapos pre, yung PRI, tapos NOAVIC. Yan ha. Isoprinoabic tablet. Yan ha, gamot sa bulutong daw yan. Ayan. Ayun. Kita nyo, may solusyon agad ano. Sabi ko na sa inyo eh. Ganon kapopular yung ating programa. Tumutulong agad. Kasi nagtatanong ka kung anong gamot sa bulutong. Wag lang sa tagyawat dahil wag lang sa tagyawat dahil pagmamahal yan. Okay. Ito naman sa 0930 Godem Bigwas. Pakibati naman po ang kaibigan kong si Dang. Birthday po niya ngayon. Happy birthday, Dang. Saan po kayo pagpapakain, Dang? Sila po'y taga saan po ito? Batiin naman mo rin ang pamilyang Hasarino sa Pachico. Ayun, sa Pachico, dyan sa Subic, Zambales. Yan ha. Good morning, good morning. Ito naman 0932. Good morning, Bigwas. Reply naman. Kung hindi, nakasubaybay pa din kami. Bigwas, salamat po sa pagpatugtog ng kanta na ng batikang mang-aawit. Kami po'y tuwang-tuwa at nakita sa sambayan ng Pilipino kung gaano kagaling kumanta ni Mayor Rolin Paulino at maraming naaasar din po. Ay ni-request ninyo eh. Ay di pinatugtog ko. Mabait naman akong angkorman eh. Okay, ito naman 0910, magandang umaga po Bigwas sa station nyo. Napakaganda po ng inyong programa Bigwas. At pakibigwasan na lang din po Sir Tommy ang kalapakuan. Bakit po ang dami pa di nila kayang tanggalin ang mga drugs sa Musliman area. Nakakatakot na ba sila dito? Nakakatakot po ba sila dito? Ayun, saan to? Kalapakuan. Yung imbitahan ninyo, yung mga nakabunit, papasukin nyo doon sa sinasabi ninyo na area. Yan na pang tapat. Tuwang-tuwa yung ibang na-interview namin eh. Ang sabi nga nila, alam nyo po ba Bigwas? Nung wala pa yung mga bunit na yan, ang daming adik dito nagtatambay, dito raw sa lugar na ito, tapos may mga scorer na darating galing sa ibang lugar. Yun ang nag-aaway-away kapag hindi nagkaintindihan. Kaya magulo ang aming lugar. Pero nung dumating ang mga bunit na yan, nakabulit troop pa, abay, nawala ang lahat ng mga adik dito. Pati yung nagsusupply at yung mga scorer nawala. Pero nakakatakot naman Bigwas. Kasi mata na lang ang nakikita eh. Nakaitim sila lahat. Tapos hinihila-hila pa naman nila yung Armalite. Kaya, nagsilayas ang lahat ng mga adik. Yung magandang naidudulot pala ng mga nakabunit. Kasi magalang naman din daw eh. Hindi naman namiminsala ng sibilyan. At may listahan pala yan sila. Kaya sila pumupunta dyan, may listahan kung sino yung targetin nila. Kaya kayong mga drug addict at drug poser dyan, ligpit-ligpit na. Pwede na kayong magsilikas dyan. Kayo ang target dyan. Bumalik kayo sa palda ng nanay nyo. Okay, ito naman, 0922. Good morning po. Sabi niya, Sir, ang galing nyo po talaga na komentarista. Sana po kayo na lang po ang leader ng Gapo. Ay, hindi. Komentarista lang ako. Hindi ako pwede dyan. Ito naman, 0930. Good day po. Yung, yung Soul Manpower Agency po, di po naguhulog ng SSS. Pumunta ka rito at bibigyan kita ng referral para maasikaso ka kagad sa SSS ha. At makasuhan yung inyong agency. Yung Soul Agency na yan. Eto naman, sabi pa niya, Mr. Bigwas, huwag kang bulag.
Mas malala pa noon. Sa panahon noon. Ay, hindi. Sinungaling ka. Ay, napakarami eh. Halos lahat ng barangay, nag-iikot kami. Mas malala ngayon. Eh, ikaw ang malala, baka adik ka rin. Siguro mas malala pa raw sa panahon ni Gordon. Baka ikaw ang adik. Ikaw yung adik dito. Ipoprotektahan mo tong kasalukuyang administrasyon kahit saan ka umikot ngayon. Mas malala ngayon. Eh, kasinungalingan naman yan. Eh, kung adik ka, baka yung pamilya mo rin lahat, adik na rin. Diba? Sa tarita lang, lalo lumala ngayon eh. Ang new kabalan, hindi ganun katalamak dati yan. Ngayon, talamak na. Ngayon, sabihin mo, mas malala noon. Unghang. Ito naman po, mga kaibigan. Ito naman sa... good morning sa'yo, Liklik Go. Yun yung tatay ni Boom. Nanonood siya ngayon. Okay, ito naman 0907. Sabi niya, Bigwas, kasi sabi special ka. Nakakagulo ka ng trabaho. Di ba dapat sabihin niyan na Punso Pilato, asan ka? Ganito na. Request ko na. Pang umaga ka muna. Dahil dito, huwag ka nang magdala ng gamit mo. Kasi bukas na trabaho mo. Report ka na lang muna. Kasi alam po nila na sa bahay ka na. Ano ba yan? Mukhang adik. Ano to adik? Wala tato sa sarili. Kita mo? Sabihin mo, mas malala pa noon. Ito nga, parang adik na ito eh. Hindi na maintindihan kung ano na tinix nito. Ito naman, bago tayo papasok tinitingnan ko lang yung oras para magpasok na tayo ng ating mga paksain. Maganda ang paksain po natin ngayon. Dadagdagan pa ito mamaya doon sa sangguniang monitor. Dadagdagan pa ito. Okay, dito naman ko ni Sir Bigwas. Pakibati naman po si Michelle. Michelle ng Woodhouse. Kagigising lamang po. Kagigising lang sila ngayon sa'yo. Nakikinig sila ngayon. Kano nagigising? Nakikinig sila ngayon. Hi, Michelle. Good morning. Ito naman, galing naman sa 0947. Pakitanong po din sa Kapitan Madria na bakit naman po pinasubo niya sa pangungutang kay Sinisi Raksa si Cherry Jones. Ano nangyari sa 75,000 na nakulikta nila sa tiket? Inaasahan ni Cherry Jones ang pinangako ni Madria na yung nakulikta na 75,000 sa tiket ng piyesta ay ibabayad kay Sinisi Raksa. Asan na yung 75,000 na niremit sa kanya ni GC Sibog? Pinagpapagawa na ba nila uli sa bahay niyang maganda pinaparty-party na. Para patungkol po itong text nito galing sa 0947 kay Kapitan Madria. Yan daw. Di ba may commission yan kapag di ba commission basis sila kapag nanalo? Pero hayaan nyo at ipapatanong natin kay Kapitan Madria o GC Sibog. Alam ko ikaw naman tagapagsalita ni Kapitan Madria. Baka pwede kang pumunta rito, Jess, para ipaliwanag mo to, ha? Okay, ito naman 0930. Sir Tommy Godin po, pakibigwas naman po yung drug poster dito sa kapitbahay namin. Huwag mong banggitin yung pangalan mo. Baka mapapahama ka. Ayan ha, kapitbahay daw nila drug poster. Saan ito? Bakayin natin. Saan kayong lugar, ha? Ito sabi niya. Wala po kayo nilagay rito kung saan po. Woodhouse. Yun. Sa Woodhouse daw. Hindi ko lang basahin yung pangalan mo, ha. Ito namang isa. Sabi niya, Sir Tommy, good evening po. Dahil sa programa ninyo,
Tiyak, panalo na sa susunod sa halalan si Mayor Bong Gordon. Rolling Paulino, magtanim ka na lang ng kangkong. Unghang ka, sabi niya. Ito talaga, ito mga texter, ang tatapang. Okay, ito naman. Ito dito naman galing sa... Ay, napakaraming text nito. Good morning, Bigwas. Inireklamo ko lang po yung paniningil po nila ng graduation fee. Kasi po sa Jackson po, 100 piso po lang. Pero sa Santa Rita High School, umabot po ng 800. Paano naman po yung mga mahihirap? Oh, bawal yan ha. Santa Rita, sino ba principal dyan? Naku, wag mo sayangin yung serbisyo mo. Kapag kayo pinilit niyan, kumuha kayo ng resibo kahit na hindi, basta sulat kamay, pirmahan kung sinong nag-receive. Kasuhan nyo kagad ang principal at ang guro. Bawal yan. Bakit nangungulikta ng ganon kalaki? Bakit ba nagugutom na ba yung mga guro dyan? Grabe naman. At kung tutusin, bawal talaga mangulikta. Dapat nga kanya-kanyang tugay diba? Ay, nako naman. Okay naman dito sa 0920. Sir, pakibigwas po yung mga magnanakaw ng mga manok dito. Pinalaki mo tapos nakawin lang pala. Saan banda yan? Kawawa naman ito. Nako, pinaiinom pa nila ng mga vitamins niyan tapos ninakaw lang. Diba? Kaya, ingat-ingat din. Ito naman, galing sa Olongapo City. Sabi niya, why po kailangan pang gate pass ID ng mga workers sa SBMA? Di po ba mayroong ID na sila? Dami kasi sa binabayaran, wala nang natitira sa minimum wage. Yung company ID. O kasi, minsan naman hindi rin maintindihan. Marami rin humihiling kasi ng SBMA ID. Kaya tuloy yung iba, ayaw na kumuha ng SBMA ID, nadadamay rin. Alin ba talagang tama dyan? Sa bagay, mas marami ang humiling na gustong magkaroon ng SBMA ID. Okay naman, ito naman, galing sa 0907. Sabi niya, good morning, Bigwas. Pakibigwasan naman po yung mga mukhang perang mga teacher sa Gordon Heights. Salamat po. Mayroon din palang mga teacher dyan na mukhang pera. Anong hugis pa? Palapad o pabilog? Yun ha. Okay, dito na, Boss Tommy. Pakibigwasan yung generic pharmacy ng Pag-asa. Kasi di po nagbibigay ng promo na gamot ng Phoenix. Obligasyon po nila kami na bigyan kasi sa lahat ng generic dito sa Olongapo, sila lang ang di nagbibigay. Mga bastos pa at masusungit yung mga tao nila. Palpak yung promo ng Phoenix. Pag di nila gawa ng aksyon yan, mawalan sila ng customer. Hayaan nyo po, patay text ko po kayo, pasasabayan ko po kayo ng tao ko ha, nakukuha ng video sa inyo. Na pag kayo pupunta doon, matsambahan sana na babastusin kayo para makuna ng video at may papalabas natin dito. Okay? Ito naman, galing naman sa 0907. Ito, good morning, Bigwas. Kahapon po, nagpa-check up po ako kahapon sa OPD sa James Gordon Hospital. Yung nurse po sa kaharapan yung nag-i-entertain sa mga pasyente, parang nangungungo kasi may hikaw siya sa dila. Ang pangit tingnan po, Bigwas. Mga pasyente ang tagal din naghihintay sa doktor. Ito pa lang ang nakapila, 12 na po ang nakapila para sa check-up. 1:00 hanggang 5:00. Wala pa rin ang doktor. Ano ba yan? Kita nyo na. Tapos ang nag-entertain pa sa kanilang nurse, may hikaw pa sa dila. Kulang na lang siguro hikawan ang lahat, pati mata. Bulol-bulol daw. Iwan ko ba kung bakit nauso yan? Siguro dati pakiramdam niya, maganda siya. Ganon. Sabi niya, call mo ako. Wala akong makausap eh. Ano ka? Hindi ako nagtatawag. May bayad tawag ko. Ito naman. Good evening, Bigwas. Sabi ni Atienza, mga Bisaya sinungaling.
Di ba niya alam na asawa rin ni Mayor Paulino sinungaling? Di, Bisaya din. Di sinungaling din. Ala ka, bagala, lagot ka, Atchinsa. 0930. Bakit mo sinasabihan? O tayong mga Bisaya ha, magkaisa tayo. Pagdating ng eleksyon, wag natin iboto si Atchinsa. Magandang araw po, sir. Ako po yung isang senior citizen na taga Holy Spirit. Saan niya? Holy Spirit Tab. Sa Santa Rita. Pakibigwasan nyo po yung mga kapitan ng Santa Rita. Ay, yung kapitan ng Santa Rita. Mukhang nawawala na ang utak. Bakit? Nalaglag? Kaayuhon. Kaayuhon sa gusto. Kainuman niyang ex-purok leader ng Holy Spirit. Nako, nabubo na ata. Kaya pati si kapitan, nabubo na rin. Nako, kala ko kung saan napunta yung utak. Kapag nagbida pa naman yan, bidang-bida sa kanya si Paulino, ang dami raw nagawa na proyekto. Anong proyekto nagawa ni Paulino? Diba? Naman, kapitan. Nagpintura, yun lang. Puro pangako. Ito naman. Sabi niya rito 0910. Bigwas, pakibigwasan naman po yung mga bipat sa Santa Rita. Kasi ang dami pong tambay dito, pero hindi man lang nila hinuhuli. Ayan. Mga bipat, kayo ba siniswelduhan ni kapitan? Pag hindi, nako, kaya wala sigurong ganang mag-iikot. Good morning, Bigwas. Pakibigwas naman po yung bipat dito sa Santa Rita. Yun. 7 p.m. nang dampot na. Ba't ganun? Ano? Nang dampot na. Anong dinampot? Basura. Okay, ito naman. Sir Godim. Ay, bakit po yung TV namin may nakatakip na black sa mukha mo? Busis mo lang ang naririnig ko, pero okay lang. Kasi kahit message mo lang, okay na. Ang naglagay nito sa TV namin. Siguro ayaw nilang makita yung mukha mo ng Paulino admin. Ugi ka, Bigwas. Kaysa sa kay Mayor Rolin Paulino. Mayroon pang sinabi niya. Mayroon na, okay naman dito sa monitor namin eh. Dito kasi sa monitor namin, nakaharap ako. Sa harapan ko, may monitor kami dito, may TV kami rito. Tinitingnan ko naman yung mukha ko rito eh. Nakikita naman. Baka naman yung TV mo, nilagyan lang talaga ng tinapalan yung mukha ko. Nako naman talaga naman itong ating mga may commercial pa naman ako. Babasahin ko muna saglit ha. Baka mamaya suminyas na itong engineer. Okay, ito naman. Sir Tommy, good day po. Kailan po ba namin makukuha na yung aming ID? Gusto na rin niyang manampal. Antay ka lang, ikaw naman masyado kang mainit. Good morning, Bigwas. Pabati po ang Anduhar family dito po sa Kalapandayan, Subic, Zambales. We are always following and watching to your program. Salamat naman po sa mga taga Kalapandayan. Yun Kalapandayan, Subic, Zambales. Ito, pamilyang Anduhar. Good morning sa inyo dyan. Sa personal na cellphone ko pa siya nagmensahe. Okay, saglit lang ha. Good morning, Bigwas. Dito po to sa Kabalan. Sana kumilos na si Rolin sa mga traffic aid niya. Dahil sila ang may gamit na panghila. Hilahin nila ang mga double parking dito sa New Kabalan. Ang problema lang sa kanila ay nakukuha sila sa lagay. Yung tumatawag sa iyo na may bulutong, puntahan niya lang si Rolin. Tumitig lang siya. Tanggal na ang bulutong niya. Lilipat na kay Rolin Paulino. Ayun talaga. Babalik po ako kagad mga kaibigan pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, tuloy na po tayo mga kaibigan. Yan At ito naman po. Hindi ko lang mabanggit yung huli niyang text eh. Baka malibel tayo eh. Ito naman. 0930. Sir Tommy, good day po. Kahit saan ka umiikot sa Olongapo, nakakabili ka na ng shabu. Para ka lang bumibili ng candy. Tsaka hindi na po nanghuhuli
ng pusher ang mga kapulisan ngayon. Nakita nyo. Ngayon, sabihin ng texter na isa na ano raw, mas malala daw noon. Mas malala ngayon. Sabi niya, okay, at doon sa mga bisita natin na nandiyan sa guard, yan sa ibaba ng Admiral, kunting antay lamang po kayo ha. Kung saan po ba ang problema ninyo. Kasi ang alam ko, naka-schedule sa atin na magiging bisita sa Lunes. Sa Lunes ata to, di ba? Itong naka-schedule na demolition. Okay. Kaya, yung demolition, naka-schedule na demolition, bukan kaya nating... ito, alam ko naman, nanonood ngayon itong taga-engineering. Panawagan ko naman ito ha, kay Engineer Santos, kay Ed Santos ha. Bro, baka pwede naman itong nakalagay notice of demolition, may court order na ba itong ginagawa ninyo? Ito'y galing na sa nakakapi parnes ang City Mayor, City Legal Officer, City Fiscal, Chief of Police. Copy parnes, mayroon na po bang order, may court order na ba ito? Yung gagawin ninyong demolition dyan sa Santa Rita? Sa halip, ato, palaala ko lamang sa'yo bro, alam ko naman hindi kita dapat bigwasan dahil kabro kita. Alam ko naman na nanonood kayo ngayon. Itong demolition na naka-schedule sa Santa Rita, nandito yung mga litrato ha. Mukhang personalan ito. Santa Rita ba ito? Teka mo ha, bagsahin ko ng gusto ha. Gordon Heights pala. Sa Gordon Heights ito. Sa Upper Talisay, Block 22. Bro, pakiano na lang dito, baka masayang. Iba pa naman ang procedure na ngayon ng ombudsman. Masasayang yung serbisyo nyo. Dapat mayroon itong court order. At alam naman po ninyo, palaala lang, kung hindi pa nangyayari sa Olongapo yan, sa Maynila, kapag kinukover namin ang mga demolition, before demolition, mayroon ang nakahandang relocation. Ngayon, kung ang magdi-demolish kayo, tapos ang di-demolish ninyo, yung dadaanan, yung tumbok lamang ng gusto nyong i-demolish dahil personalan, dahil hindi tao ni Paulino, mukhang hindi maganda ito. Kahit siguro wala na sa posisyon si Paulino, tutugisin pa rin namin ito. Huwag naman ganun. Walang personalan. Ito na lang, Mayor, paalala ko lang sa iyo. Kapag hindi idadaan nyo ito sa legal, kahit wala ka na sa posisyon, magkakasuhan pa rin tayo. Kakampihan ko ang mga ordinaryong mamamayan. Hindi ito magandang ginagawa mo. Ilang pamilya ito? Higit sa 200 pamilya ang naka-schedule. Ngayon, ang gusto ninyong mangyari, ang gusto ninyong mangyari apat, lima, o 10. Uutuin ninyo yung katabi na hindi kayo tatamaan ng demolition. Sila lang, para wala silang kakampi. Kaya kayo naman mga taga Gordon Heights, huwag kayo magpapauto. Hindi maganda yan. Nangyari na yan sa Maynila. Kasi alam ng, lalo na dyan sa Las Piñas, alam nilang i-demolish sila. Ang ginagawa nila, ginawa nung demolition team, nagbuo nagplano ng panibagong plano na para hindi sila pagkaisahan ng mga residente. Ang ginagawa ngayon ay pinag-iipon-ipon, sinabi na 10 lang ang didemolish dyan. Huwag kayong makialam dahil kayo hindi madidemolish. Ay siyempre yung iba, hindi na rin sila talaga makikialam dahil hindi naman sila ididemolish. Ay pagkatapos mademolish ang 10, pagkalipas ng 1 buwan, 10 na naman. Hanggang sa maubos kayo. Kaya huwag kayong pumayag nito. Idaan ninyo sa legal ito. Mayor Rolin Paulino at sinuman sa mga konsihal na pumayag nito. Mga kababayan, mga napipinsala ng Administrasyong Paulino, huwag na ninyong iboto yan. Hindi siya makamasa. Hindi siya makatao. Kaya paalaala ko lamang, ito na, naka-schedule na Kaya sana naman,
ilalagay ko sa Lunes ito. Mapapanood ninyo ng maayos ito. At nandito na yung notice ni Ed Santos. Itong si Ed Santos kahit paano, nirespeto ko pa ito. Kaya bro, wag ka munang masyadong dahil baka mamaya itong makita mo naman ang itsura ng mamamayan dyan nang magtungo rito. Ordinaryong mamamayan lang sila. Bakit nagkaroon ng demolition? Sa dati, nung nakaupo pa ang mga Gordon, anong ipinanakot nitong mga kumag na itong mga oposisyon na ito? Lagi nilang sinasabi, kapag Gordon ang nakaupo, puro demolition. Mga hunghang, kayong nakaupo, kauna-unahan pa lamang ninyong upo ngayon, i-demolis ninyo 100 pamilya. Hindi ba kayo nahiya sa sarili ninyo? Dahil kumpare ba ng isang politiko dyan na nakabili ng lupa doon sa likuran, kaya gusto niyang i-demolish ang nasa harapan? O baka nagkasundo na kayo, bibili na rin niya lahat ng kabuuan? Ayos-ayos nga kayo. Public land yan ha, hindi yan private. Ito naman, galing sa 0930. Sir Tommy, good AM po. Ang yabang po talaga nung drug lord na yon sa Woodhouse. Wala daw sa kanyang bigwas-bigwas dahil kumparin niya si Mayor Paulino. Ang kapal ng mukha. Nakukuha pa niyang ipakain sa kanyang anak ang kanyang kinikita sa pinagbintahan ng droga. Mga talunan kasi. Ibig sabihin, tumakbo din pala ito sa barangay. No. Itong ganitong mensahe, hindi malang natatabla ng hiya itong si Mayor Hulin Paulino. Mayor, alam mo siguro sino kumpare mo diyang adik o drug poser. Magpakita ka naman ng gilas. Bibilib kami, ibubuto kita. Kapag yung drug poser na yan, ay ipahuli mo, ibitayin mo. Kapag binitay mo yan, bubuto kita sa eleksyon. Marami ng mga pininsalang mga kinabukasan ng kabataan yan. Ito na ang galing sa 09 Ito naman nagmamadali ata itong tungkol ito follow-up ito sa follow-up report ito mga kaibigan doon sa isang 3 barangay na napinsala na ngayon ng grabing langaw diyan sa Castillejos na tumawid na po ng San Marcelino. Ito po'y follow-up report po ito mga kaibigan. Hanggang nakarating na po ito ng Hanjin Village ang mga langaw na ito. Kaya kailangan natin malaman ang report nito. Hatid naman ito ni Ding Grabo. Ding, good morning. Good morning, Tom. Medyo hindi good ang morning. Bakit? Sa kasalukuyan, narito tayo. Dinala tayo ni Kapitan Arquero dito sa site na kung saan itong tapunan ng mga waste matters ng poultry. Ito ay controversial na alaga ng manok dito. Tatlong kumpanya yan. Tatlong kumpanya yan. Yes. Oh yes, Tom. Isa na dyan yung Uno Farm na pagmamayari ni Dr. Muñoz. Kasama natin si Kapitan Arquero nga ng San Rafael at ito nga medyo inasistihan tayo, kasalukuyan nandito tayo sa isang tapunan ng waste matters dito at napaka sangsang po naman ang amoy at narito po si Kapitan Arquero. Tom, kapanayamin natin ng live. Yes, Kapitan, good morning. Good morning, sir. Good morning. Anong ginawang hakbang ngayon ng mga barangay dyan? Wala ba kayong ginawang petition dyan sa mga pultrihan na yan? Dahil nakita po namin sa video, grabe po talaga ang langaw. Naku, grabe na. May petition na, sir, ang San Rafael dito. Ganon din ang ibang barangay ng Castillejos, Zambales. Pero hindi ko lang alam, sir, kung ano na yung kahinatnan ng petition. Okay, ganito kaya sir, baka pwede nga makahingi lahat ng Xerox niyan ng mga petition na yan at kung sino ba ang mga residente na pwede nating gamitin na magsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil pinabayaan kayo ng lokal na pamahalaan dyan. Dahil nakita namin sa video, sa totoo lang, kahit kumakain, nagkukulambo. Oo, sir. Tama yun, sir. Nakipag-usap na rin po ako, sir, kay Mayor Dominguez at inaksyonan naman niya kagad. Tinatawag niya yung mga taga-DNR at DNR, sir, mismo ang nagpunta doon sa mismong poultry farm. Pero hindi ko na alam, sir, kung ano yung kinahinatnan nung pagpunta ng DNR.
Okay, kailangan pa natin palang papalo up natin yan sa mga reporter natin sa DNR kung anong aksyon, dahil kapag hindi pa rin inaksyonan ito at makalap natin yung mga petition na yan at hindi umaksyon pati DNR, kasuhan na rin natin sa ombudsman. Ano, sir? Ganito sir, kasi kada siya talaga dahil sa mga barangay dito, mas lalo sa barangay ko dahil yung barangay ko. Wala po ba kayong ginawang resolusyon para ipabatid dyan sa mga may-ari ng poultryhan na ganito dapat ang masusunod o anong dapat susundin o tuntunin na dapat ipapatupad? Pinasyalan ko noon sir, nagpunta kami at maganda naman yung naging pakikitungo ng may-ari. Pinakita sa amin yung mismong poultry saka yung mga area nila na maraming langaw talaga. Nagpapatay din sila ng langaw sir pero ang concern kasi namin dito, siyempre kahit na nagpapatay sila, mas marami pa rin doon sir ang nagpupunta sa barangay namin Oo, ay alam mong nakarating na po ng Kawag, Subic, Zambales yan, yung mga langaw na yan. Kaya siguro dapat talagang mayroon talagang aksyon na tayo niyan. Magkakaisa na po tayo, pati kayo, pati yung mga barangay at yung mga mamamayan para talagang kung kailangan ipahinto na yung lugar na yan na yung mga poultryhan na yan, sir. Oo sir, mas maganda sir pagkakuan, mapatawag ko yung mga reporter mo dito pagkatapos ng harvest para makita talaga nila yung actual kung gaano karami yung langaw. Sige sir, maraming salamat po. Kung mayroon pa po kayong dapat ipanawagan sir, naka-live po tayo, manawagan, nasa iyo po ang pagkakataon ngayon. Panawagan ko lang sir, sana bigyan naman ng pansin yung may-ari ng mga farm dito na ayusin yung mga farm nila para hindi nakakasakit sa mga bata, mas lalo yung mga ibang barangay. Dahil sa totoo lang sir, hindi lang lagnat, pati pagtatay na abot na ng mga kabataan doon sa barangay namin dahil sa langaw Kaya dapat bigyan naman nila ng pansin. Yun lamang sir. Ayun po mga kaibigan, ang panawagan ni Kapitan Arquero ng Barangay San Rafael, San Marcelino, Zambales. Hinggil po dyan sa napakaraming langaw dyan po sa Sitio Mawaw, Barangay San Pablo, Castillejos, Zambales. Tumawid na po kasi umabot na doon sa San Marcelino. Ay umabot na nga ng Subic. Nakakabahala na po talaga. Ay nako, kung sa ibang lugar na yan, baka sinunog na yan yung poultryhan na yan. Okay, dito naman sa 0930, Sir Tommy, pakibati naman po yung pinakamagaling naming kapitan sa Gordon Heights na si Joe Madria doon sa naninira kampon ng adik yun, sabi niya. Sumagot agad ng mga taga Gordon Heights. Ang daming nanonood pala dyan ngayon. Ang gusto lang natin malaman kung yung demolition, kung may alam na ba si Kapitan. Kung si Kapitan ang umayaw, walang magawa ang lokal. Huwag kang makikiisa dito, Kapitan, dahil napakarami pong pamilya ang maapektuhan po nito. Okay naman, dito naman sa Godoem po sir, good morning po, salamat po sa inyo. At naipublish nyo yung problema namin sa Gordon Heights. Hindi po kami nagkamali ng nilapitan. Maraming salamat po. Salamat naman din sa inyong pagmonitor, sa inyong panonood. Sir, salamat po sa pagtulong sa amin. Di po kami nagkamali ng nilapitan. God bless po. Iba-iba pong number po ito. At hindi po tayo papayag dyan dahil kawawa naman. Ito na nga, nagiging squatter na tayo sa sarili nating lupa, sa sarili nating bayan, nagiging squatter na tayo. Kaya nga ako, matagal ko nang hinahangad, mayroon kayang politiko na uusbong na magsabi na bawat pamilya ay bibigyan man lamang ng kahit tag-iisang lote, kahit na tag-iisang lote lang. Sa napakalaking lupain sa buong Pilipinas, maraming Pilipino ang squatter pa rin sa sarili niyang bansa. Kaya kapag mayroon ganon na politiko na halos lahat ng pamilya ay bibigyan ng tamang tirahan, siguro hanggang sa aking kamatayan, tatanawin ko utang na loob yan. Ito naman po mga kaibigan, papasok po tayo sa paksain ngayon.
Papaksa po tayo mga kaibigan. Yung Marikit Park, inumpisahan na po ng kasalukuyang administrasyon. Ilang puno po na century na puno ay puputulin na raw. Kita nyo na yung kahunghangan nitong administrasyon na ito. Nasaan si Pat Escusa na ang sabi niya ay ipabubunot niya? Nasaan? Diba doon sa public hearing na yon sinabi nyo, ibubunutin yan, ililipat yan. O, nasaan ang inyong mga pangako? Ngayon, ipapuputol na ninyo ang 6 na puno na malalaking kahoy diyan sa Marikit Park. Nagkamali nga ang mga mamamayan ng Olongapo City. Nagkamali sa pagboto kay Paulino. Hindi na ngayon, mantakin nyo, tatanggalin na nga lahat ng mga gusali diyan na ginastusan ng mamamayan. Dasaan yung Olongapo Museum, yung Olongapo Convention Center, Gordon College, at iba pa. Yan ay ginastusan mula sa tax ng mamamayan ng Olongapo City. Ngayon, iyon na ngayong ipinauupahan sa SM Holding Corporation. Tatayuan ng mga kondominium, tatayuan kung ano-anong kaikikan. Pauline Paulino, at doon sa inyong sa ginawa pang public hearing no, na muro-muro kung saan ay mga batang gapo ang iyong pinupron, nagkausap-usap pa noon, nagbibidahan pa noon, na ang sabi, ang mga puno, mga century na puno na yan ay hindi puputulin at ililipat na lamang. Kaano katotoo na ipapuputol na ninyo? Mga nalamigan na ata mga bunbunan nitong mga politikong ito. Sa susunod siguro baka makita natin ito. Ewan ko ba, kung hindi ko maintindihan, hindi ko talaga maarok kung anong klaseng administrasyon na ito. Puputulin na! Puputulin na ang mga puno na yan. Wala pang public bidding sa mga property ng government property dyan, sa mga property ng gobyerno, tulad ng mga convention center at museum at Gordon College at iba pa. Nagmamadali ang mga hunghang na ito. Marife Castillo, sister, huwag kang magkamali na pumayag dyan para hindi ka madadamay. Maraming tututol na putulin yan. Antakin mo, tutalagban pa pagkatapos ganun ang mangyayari. Naku, nagkamali kayo. Ito na. Ito pang text ngayon dito, 0930 Sir Tommy, laki ng sama ng loob ko diyan kay Rulin. Pinangakuhan ako na magtrabaho niyan. Tumakbo pa lang siya noon pagka mayor. Yan, tapos nang nag-WhatsApp pa ako sa kanya. 3 bisis ko pa siya nakainuman, pero nung manalo na, di ako pinansin niyang walang hiya na yan. Kita nyo na. Ako nga, nagsisisi din ako eh. Sir Tommy, ayan ni Kapitan ng ayaw ni Kapitan siguro ito. Ang demolisyon, siguro yung drug lord gusto at gagawin niyang laboratory. Galit talaga. Okay. Ito naman, dapat wag bugawin ang mga langaw. Anong gagawin? Sa poultry. Kasi lilipat sa kalapit bayan. Umihingi sila ng guideline sa DENR at DOH. Humingi sila ng guidelines. Okay. Sige, hayaan mo at salamat dyan pare sa inyong advice ha. Okay. Kaya pala binubugaw kaya nagkarating na kung saan-saan. Ang dami pa naman yan, sir. Bakit kasali si Pati Escusa sa Olongapo 3? Napabayaan niya nga yung SBMA.
dyan pa sa Olongapo 3 siya makikialam. Kita nyo na. Ito naman. Sabi niya daw, Sir, sir, at ito galing sa 0906 ha. Sir, mas malala ang droga ngayon dito sa amin. Sa aming lugar, sa New Kalalaki. Kaysa noon. Kaya kung sino ka mang nagtanggol kay Paulino, tingnan mo muna ang paligid mo. Baka isa ka sa adik, buwisit ka. Galit na ito. Sino to? Ala, ikaw kasi tanggol ka ng tanggol, sabi mo nga mas malala ngayon mas malala noon samantalang mas malala ngayon. Oh, kita nyo na, nagalit na rin yung isang texter sa'yo. Sabi naman sa 0910, tama yan, Bigwas. Mali yung ginagawa niya. Pinaghirapan ng tao yung pera na yan, ng taong bayan, yung Marikit Park na yan. Kung gagawin niyang ICM yan, walang papasok na estudyante sa Jackson. Panay ICM na lang. Walang kwentang leader yan. Pakisabi na lang yan, Bigwas. Para lahat na magising na sa katotohanan. O, yan ha. O, mo text na yan sa 0910. Yan, talagang yung mga tao marunong talaga sila eh. Kung matutuloy ang demolition saan sila titira ang mga tao? Wala nga eh. Walang nilagay itong si Paulino kung matutuloy ang demolition dyan sa Gordon Heights. Abay, walang hinandang relocation. Di ibig sabi niya na pabayaan lang niya. Ay ang mga tao na yung bumoto sa kanya yan noong nakaraan. Nako naman. Nako kung anong klase talagang leader ito. Ito pa. Sabi, hindi kasi nabigyan ng pansin dito eh. Lantara na. Sabi niya. Sa San Lorenzo, Santo Tomas, Subic, Zambales. At dito naman sa atin, sa Olongapo, ibalik na lang natin si Gordon sa Olongapo. Dabis talaga. Sabi niya. 0907. Okay ito naman, dito naman sa iba pa, sunod-sunod kay 6, anak ko, naghang ang aking cellphone sa ginawa ninyo. 662 ang inyong text ngayon. Kaya paswerte lang dito sa mga mabubuksan ko. Ito na Ito pa ito at atin pong basahin muna ito. 09 ngayon. Medyo maikli daw yung aking komento doon sa Marikit Park. Ay malapit na rin po kasi ang aking programang ang oras. Ay baka po ako po akakapusin na. Ito. Hindi bali po, susunod po sa programa ngayon ay ang Sangguniang Monitor. Tatalakayin din po nila yan. Mag-text po kayo roon. Makipagbalitaktakan po kayo roon. Ito naman, Sir Tommy, malaki po ang pasalamat ng mga tao tagaga po sa programa ninyo. Kayo na lang ang natitirang sandalan ng naapi dito sa Olongapo. Wala nang pwede pang lapitan. O yun Ito yung opinion at mensahe ng isang mamamayan ng Olongapo. Kapag pinabitay ni Rolin ang lahat ng mga adik, baka maubos lahat ng kumpari niya. At paluwis. Aloko talaga kayo. Alam mo, napapahalaka ako sa mga text nila Yan, ito naman. 0910, Sir Tommy, pabati naman po yung kapulisan namin dito sa San Narciso, Zambales, na sana po ayusin naman po din nila yung kanilang serbisyo. Ayun, San Narciso, Zambales, mga kapulisan na nakikiusap na ang ating mga kababayan dyan, ayusin daw. Baka mayroon kayong hindi inayos. Diyan Okay, good morning po, Sir Tom. Tama po lang po yung ginawa nyo sa Olongapo na ilabas ang baho ng mga nakaupo na mga politiko. Salamat sa inyong suporta. Ito naman, 0912. Good morning, Mayor Tommy Abili. Ano ka rin? Idol kita talaga. Idol ka talaga namin. Sige, tirahin mo lahat ng tiwali dito sa Olongapo.
nasisira na ang imahe ng dati kay ganda ng gapo. Pakibati na lamang po ang pamilya laging nakasubaybay sa programa mo, ang pamilyang Permiho sa Tipo, New Cabalan, Olongapo City. Tipo, hindi, ang Tipo doon to sa sakop ito ng Hermosa. Okay. O baka, hindi, Bangal ang kadikit ng ang Tipo Hermosa Bataan. Sa Gabiola family, at binabati din ang Gabiola family sa Silwan, Gordon Heights, Lagunday family, at Gabiola family at Digma family sa East Bahak-Bahak. At suporta kami sa iyo. Huwag yung mayor, hindi ako mayor, oy. Yan ako. Ito naman galing sa 0920. Okay, Mr. Bigwas, pakibigwasanan po ang mga kinauukulan ng NBI sa Kalaklan. Napakasensitibo ng proseso ng NBI, pero ang serbisyo kaawa-awa ang mga nangunguha ng papel na ito. Pakibigyan ng pansin, iisa ang computer nila na ginagamit, iisa ang encoder para sa ilang daang individual na kumukuha ng NBI clearance. Ano ba yan? Yun, galaw-galaw naman, mga kaibigan ko pa naman dyan. Oy, ayos. Okay, Sir Bigwas, pakibigwasan na po nitong nitong si Taka Nonoy Bisaya at Bit Bukbuk dito sa San Isidro Subic, Zambales, kasi talamak ang bintahan ng shabu at marijuana. Bulag ang barangay opisyal. Saan ito? San Isidro? Yes, ganun ba? O sige, tawagan natin minsan yung kapitana dyan. Okay, at ito naman, dito naman po sa 0918. Good morning po, Sir Bigwas. Pwede po bang pabati na lang ang pamilyang Dimalanta dito po sa Santo Tomas, Subic, Zambales? Good morning sa mga taga Santo Tomas, Dimalanta family. Sabi naman niya, good morning po, Sir Bigwas. Pabati naman po si Chairman Colorado ng Gordon Heights. So bakit Chairman? Hernan. Kasi itong si mo akala ko naging chairman tuloy. Kasi si ang ginamit mo. Si pala. Pakibati si Hernan Colorado ng Gordon Heights. Ako po si Maria from Kawag, Subic, Zambales. Woo! Oy! Dinadaan nyo rito Ito naman, Sir Tommy, masyado na pong nalulunod sa kapangyarihan si Rolin Paulino. Lahat ng kasamaan mo may hangganan din. Sana maputulan ka na ng sarap. Kayo kayo na conclusion, kayo nang gumawa ng conclusion dyan. So, nag-submit ba ng feasibility study ang SM sa Sangguniang? Dapat mag-submit niyan. Sabihin mo kay Piano at Marsan, tapos ipakita sa publiko ng Olongapo. Yun nga ang hindi natin alam kasi diniritso si Mayor ito naman, good day, Sir Tommy, pakibati naman po si DJ Ruby. Pakiayos na Bigwas ID ko. Isasampal ko na po kay Paulino. At talaga kayo Easy lang. Ito naman at ilang mensahe na lamang dahil tayo ay lumagpas na po sa inyong sa oras. Good day, Sir. Yung poste po na itinayo ng mga OEDC dito sa Pacheco Street, Gordon Heights, ay medyo tumagilid na po. Matagal na nilang sinabi yon, pero ayaw nilang pansinin. Maraming bata pa naman dito. Yun, OEDC. Alam ko naman na nanonood kayo ngayon. Sir Bigwas, pakibigwasan niyo po si Jerome Michael. Bakit? Ang kapitan ng Santa Rita. Bakit? Kagaya ng niyang... Wag na. Iba yung... Baka mamaya patawag na naman ako dito sa Hall of Justice.
Yung ginawa nga ako'y nag-like lang doon sa conversation ni Randy Dato at saka ni Mundi. Kinasuhan pa ako, like lang, sabi nga ng piskal, nag-like ka lang, kinasuhan ka? Kung kasuhan ng lahat ng like, di maraming nakakasuhan na yan. Ano ba yan? Like lang? Masama namang mag-like. Nako. Sabi niya, Sir, gandang tanghali po dito po sa Subic, San Lorenzo. Yung ilaw po, legal ang nakawan. Para legal kapag gabi. Ano ba yan? San Lorenzo? Sino magkapitan dyan? Legal ang nakawan. Ito naman, good morning Bigwas, idol. Tatakbo ka po bang? Ay naku, huwag kayong maniwala dyan. Hindi ako tatakbo. Kahit nga barangay tanod, ay hindi ako tatakbo. Naku, huwag po kayong maniwala dyan. Niluloko lang ako ng mga fans na yan. Okay, ito naman. Siguro may galit sa akin yan. Patatakbuhin ako eh. Okay, ito ba? Pakibati na lang po ang Latigar family. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga Latigar family. At ito naman, ay naku, 665 na itong inyong text. Hindi ko na ito maubos. Okay, Sir Tommy, pakisabi po sa T3 na wala na daw po silang takot kahit sino daw po sila. Sabi ni Timbol at si Feria, si GC po, to asawa ni Lalay. Ano to? Pakisabi daw po sa T3 na wala daw po sila takot kahit sino daw po. Sila yun. T3 yun. Ako, single T, Tommy. Single T, hindi takot. Yun pa kaya, tatlo. Di ba? Sige, dito naman kay itong isang number 226 ang kanyang text. Ubos ang aking oras. Good morning po, Bigwas. Reklamo ko lang po ang nagtitinda ng ulam dito sa Hermes. Kasi po, nung bumili ako, may banaw. Ano ba yan? Baka galing sa Castillejos yun. Ayun, kita nyo na. Alam mo, naku pa, may pasensya po kayo hindi ko maubos na itong yung text na to. Good morning Bigwas, pabati na lang po ang pamilyang Maurilio ng Indanan. Saan itong Indanan? Indanan po ba ito? Saan ba ito? Indanan daw. Saan ba itong Indanan? Baka dito po yan sa bandang Mindanao. Ayan na, tumugtog ng oras ko. Yun, at ito naman, sabi pa nga niya dito, gagapang ka ba sa darating na eleksyon? Ikaw pare Sir Tommy, pakibati na lang po lahat ng mga Bigwas ay mo, lalo na yung matikas mong Bigwas ay na taga Silwan. Okay, good morning sa'yo Denise. Okay, at ito naman, sabi niya, Bigwas, ilaban natin ang pustahan. Pag natuloy ang SM, hihina ang tubig sa paligid at magkakaproblema din sa kuryente. Magaling ba? Sabagay, engineer itong nag-text na ito eh. Tama siguro. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa programang Bigwas. Yung mga nanonood po ngayon sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, saan ka mang dako sa buong daigdig na nagbubukas ng live stream ng Bigwas, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat na talagang ay hiwala po kayong sawa na sumusubaybay sa programang Bigwas. Ang Bigwas po, madali lamang pong mapapanood ng live. Mag-search lamang po kayo sa Google. I-type lamang po ninyo ang Bigwas stream. Nandoon na po. I-click lamang po ninyo ang Bigwas stream live. Mapapanood na po ninyo ako ng live. Kahit sa Yahoo, madali lang po siyang makikita. At sa katunayan po, ay ini-endorso na po tayo ng Google at ng Yahoo. Maraming salamat sa mga nakasubaybay sa programang Bigwas. Ako po ay pansamantala nang magpapaalam sa inyo. At magkita-kita tayo muli sa araw ng Lunes. Maraming salamat. Ako po ang Tommy Abili, ang inyong sandalan at sumbungan. Ako po ang inyong Bigwas